Amen. So, welcome sa ating Morning Revival Preview. So mga kapatid, bagong linggo na naman tayo at ang title ng MR natin for this week, The Cause of Our Blamelessness in Holiness and the Cause of Our Complete Sanctification in Our Spirit, Soul, and Body. So medyo mahaba yung title. So, i-divide natin. So, sabi rito, the cause of our blamelessness in holiness. Okay. Ang dahilan ng ating pagiging walang kapintasan sa kabanalan. Parang sinasabi niya, sa kabanalan, kung tayo ay nabubuhay sa kabanalan, ito ay magre-resulta ng pagiging walang kapintasan. Tapos sabi niya, and the cause of our complete sanctification in our spirit, soul, and body. Okay, ang dahilan ng ating pagiging na kumpletong napabanal ng kumpleto sa ating espiritu, kaluluwa, at katawan. Amen. Kaya binanggit dito yung salitang holiness at yung salitang sanctification. At ito ay kailangan natin upang tayo ay maging mga tao na walang kapintasan. Yung sanctification kasi ito yung paraan para ikaw ay mapabanal. How can you be holy? By being sanctified. Sanctification issues in holiness. Amen. So, pupunta na tayo sa day 1. So, ang schedule ng ating Morning Revival Preview ngayon ay week 29, day 1. Magbabasa na ako ng mga Bible verses. 1 Thessalonians 3:13, so that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. Amen. So, isa sa mga preparation natin, so tandaan nyo, ay madatnan tayo ng Panginoon na blameless sa ating spirito, kaluluwa, at katawan. Walang kapintasan. Perfect. Yung kabaliktaran ng blameless ay perfect. At yung kabaliktaran ng perfect ay blame. May blame tayo. Meron tayong kapintasan. Amen. Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it are the issues of life. So, dito binanggit naman yung heart natin. Vigilance, dapat binabantayan mo yung puso mo. Importante, bahagi natin ay ang ating puso. Kailangan, gwardyado siya. Baka tumabingi, baka mawala sa lugar. So, importante sa isang believer na tama ang ating puso. The New Testament emphasizes the matter of a pure heart. The Lord Jesus said, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Paul exhorted Timothy to be with those who call on the Lord out of a pure heart. Furthermore, in Psalm 51:10, David prayed that the Lord would create in him a clean heart. So, puro heart ito na binabanggit sa atin. So, yung una ay pure heart. Okay. Pangalawa naman ay pure heart din. So una, yung pure heart condition ng ating mga puso. Ang pure heart, ibig sabihin, ang gusto ng puso mo ay ang Panginoon. Kapag gusto ng puso mo ang Panginoon, makikita mo siya. Kasi ang Diyos natin nagpapakita sa mga may puso na ang gusto ay siya lang. Hindi lang gusto siya, kundi siya lang ang gusto. Kaya ginamit yung pure, dalisay. Ang ibig sabihin ng dalisay, walang halo. Walang ibang hinahangad kundi ang Diyos. Amen. At binanggit din niya na tayo ay tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay. Doon kasama yung mga merong dalisay ang puso. So pipili ka ba ng kasama mo? Dapat ang piliin mo yung dalisay ang puso. Hindi kung ano-ano ang gusto ng kasama mo, baka madamay ka pa dyan. Kasi pag ang kasama mo, ang kanyang gusto ay ang Panginoon, pati ikaw, yun din ang magiging gusto mo. Kaya importante rin yung mga kasama natin.
Hindi lang kung sino-sino. Of course, tayo, nabibuild tayo sa church, kasama ang lahat ng mga banal. Pero meron din aspekto, yung buhay natin, na pumipili tayo na makakasama natin sa mga bagay-bagay, gawain ng Panginoon, special na salamuha, kasama. So, ang piliin mo yung mga pure heart. Pure in heart. Amen. Okay. Tapos dinagdag niya yung clean heart. Amen. So, yung pure heart, ito yung ang gusto ay ang Panginoon lang. Yan yung pure heart. Yung clean heart naman, pag tinagalog mo, malinis ang puso, walang kapintasan. Ang ibig sabihin, ang kanilang puso ay hindi kontaminado. Clean. Lalo na sa mga intensyon, sa mga bagay na gusto nilang gawin, ibig sabihin, walang pandaraya. O, halimbawa, nag-shepherd ka ng mga kapatid, dapat clean heart ka. Hindi ka nag-shepherd ng mga kapatid dahil meron kang ibang intensyon. Baka meron kang plano sa inaalagaan mo. Lalo yung iba, namimili ng inaalagaan. O yung may pera, yung merong impluensya. So, meron mga ganyan. At yung iba naman ginagamit yung mga bagay na spiritual para sa kanilang personal na intention. So, hindi yan dalisay. At hindi rin yan malinis. Kailangan pure. Wala kang hinahangad. Kaya nga, minsan pinapayuhan ko rin yung mga kapatid Pupunta kayo sa mga bahay ng kapatid. Huwag kayong hihingi. Maski na ano. Huwag niyong hingin yan. Minsan nagpapakain sa atin. Huwag natin hingin yung mga, yung mga leftover dyan. Kung binibigay, minsan okay lang. Pero huwag mo intentionally hingiin. Pupunta kayo sa bahay ng mga kapatid. Nakakita kayo sa likuran. May mga puno-puno dyan. May mga bunga. Huwag mong hingin yan. Ang gusto natin, siya lang. Lumago siya sa buhay, mapakain natin siya. Wala tayong hangad mula sa kanya. Ang ibig sabihin ng malinis, wala kang hangad na pakinabang mula sa kanila. Ganun. Kailangan tayo ay malinis ang ating puso at pure ang ating puso. Amen. Okay, so magpatuloy tayo. Why then? In 1 Thessalonians 3:13, does Paul not say blameless in purity or in cleanness, but instead says blameless in holiness? So bagamat kanina binanggit yung puso, pagdating sa puso, ang binabanggit ay purity and cleanliness. Di ba? Blessed are the pure in heart. Tapos ang gusto ni David, clean heart. Pero pagdating sa Thessalonians, hindi niya binanggit yung mga ganyan. Sabi niya, blameless in holiness. Hindi pureness o hindi cleanless. Bakit ba? Okay. The reason is that the book of 1 Thessalonians is on a holy life for the church life. The conclusion of the first section of this epistle, composed of chapters 1, 2, and 3, is that the Lord will establish our heart blameless in holiness. So, yun. So, iba ito. Bagamat binabanggit ang puso dito, mas kaiba siya doon sa pagkabanggit, doon sa mga nakaraang verses. Na binabanggit doon, dapat pure ang heart, clean ang heart. Pero dito, ang binabanggit, dapat yung heart mo is in holiness sa aspekto ng pagiging blameless. Ito ay ang dahilan sa ang aklat ng Thessalonians, okay, ang binibigyan din dito ay holy life for the church life. Kabanalan ang binibigyan ng pansin dito. Banal na buhay para sa buhay eklesiya. Yan ang sitwasyon ng pagiging walang kapintasan. Ang walang kapintasan ay ang maging banal. Amen. So, magandang umpisa yan. Psalm 78:8 says, that they might not be like their fathers, a stubborn and rebellious generation, a generation that did not set their heart right, and whose spirit was not faithful to God.
Oh. Yung binabanggit dito, amen, stubborn and rebellious generation. Bakit nagkaroon ng stubborn and rebellious generation? Ayaw ng Diyos yan, mga stubborn na tao. Alam niyo ba kung ano yung stubborn? Ito yung mga stiff neck na tao, matigas ang ulo, hindi sumusunod sa Diyos. Para bang pag sinabi ng Diyos, go, hindi sila nag-go-go. Sabi ng Panginoon, kaliwa, magkakanan sila. Kontra-kontra. Stubborn. Hindi nakikinig, hindi sumusunod. At rebellious. Stubborn and rebellious. Ang rebellious naman, ito yung mga hindi nagpapasailalim, hindi nagpapasakop. Rebellious naman. Ang dahilan ay may problema ang kanilang puso at espiritu. So, puso at espiritu ang problema dito. Tama. Amen. Sabi niya, espiritu, ang kanilang puso ay hindi right. At ang kanilang espiritu ay hindi faithful sa Diyos. Not right and not faithful. The spirit is not faithful whenever the heart is not set right. Ano siya yung resulta ng kondisyon ng espiritu ay depende sa kondisyon ng puso. Sumusunod lang siya. Pag may problema yung puso, may problema rin yung espiritu. Sabi niya, yung espiritu hindi faithful. Bakit? Yung heart hindi set right. Hindi siya ayos sa harapan ng Panginoon. Hindi ayos. May problema yung puso, kaya ang espiritu hindi siya nagiging tapat. Amen. Amen. The soul is the person himself, but the heart is the person in action. This means that whenever you act by your heart. Therefore, we may say that our heart is our representative in action. When a brother says to his wife, "Dear, I love you," this means that his heart loves her. Whenever we enjoy something or dislike something, it is our heart that enjoys or dislikes. Thus, our heart is our representative, the acting commissioner or ambassador of our inner being. Amen. So, mga ilang bagay na kailangan maintindihan natin. Yung soul, kaluluwa. Ang soul ay tayo. Ang tao ay soul. Sinabi yan ng Biblia, nung create ng Diyos ang tao, sabi diyan, yung tao naging living soul. At ang soul ay soul. Binubuo ng kaisipan, damdamin, at pagpapasya. Ano ka? Ikaw ang kaisipan, damdamin, at pagpapasya. So yan yung buong kaluluwa ng tao. Ang heart naman, ang heart, puso, ay binubuo ng buong kaluluwa. Buong kaluluwa, plus yung conscience. So tandaan niyo 'tong mga sinasabi natin ganito para hindi kayo nalilito. Pag binanggit ang soul, kaluluwa, mind, emotion, and will, soul yan. Ang mind, ang nag-iisip na parte, ang emosyon, ang damdamin, ito yung bahagi natin na umiibig, namumuhi, nagkakagusto, umaayaw, yan ang mga ano. At ang ating pagpapasya, ito naman yung ating mga desisyon at mga pinagpasyahan, mga ginagawa para mas action ang will. At ang heart naman, ang heart, pakinggan nyo, ang ating puso ay ang ating buong kaluluwa yan. Kaisipan, damdamin at pagpapasya. Plus, conscience. Ang conscience ay bahagi ng ating espiritu. Budhi. Ang budhi, ito naman yung bahagi natin na nagbibigay sa atin ng pandama. Mali, tama, kasalanan, hindi mabuti, masama. Mga bagay na hindi matuwid. Nag-aalarma yung ating budhi. So, gusto kong i-define nyo lahat dyan. Ngayon, sinasabi sa atin,
In addition, meron tayong spirit. Ang spirit naman, ito naman yung ating organ, pang-spiritual. At ang ating spirit ay ang pinananahan ng lugar ng Panginoon. At yan tayo nakikipagsalamuha sa Panginoon. Diyan tayo nakakatanggap ng damdamin mula sa Panginoon. At yan ay isang organ na ginagamit natin para paglingkuran ng Panginoon. Kaya para sa akin, yung salitang hindi faithful yung spirit ay may kinalaman sa ating paglilingkod. Kapag may problema ang puso, ang espiritu ay nagkakaproblema rin. Hindi kasi siya right eh. Kung tutusin, ang pinaka-function ng ating puso ay ang piliin ang Diyos. Mahalin ang Diyos. Magkaroon ng damdamin, marubrog na damdamin para sa Diyos. Yan ang pinaka-function ng ating puso. No? At ang puso natin, ang gumagawa sa buhay natin. No? Lahat ng mga gusto ng puso mo, yun ang ginagawa mo. Amen. So ito ay isang background para dito, maintindihan natin siya. Amen. So the soul is the person himself. Okay. But the heart is the person in action. Kaya sabi sa atin, yung persona mo, ayun yung soul mo. At kung ikaw naman ay gumagawa, yan naman yung heart mo. Kaya yung heart is the person in action. Sapagkat yung puso ay composed din ng kung ano yung iyong pagkatao. Sinasabi natin yung person natin, yung buong kaluluwa. Yung heart natin, yung buong kaluluwa rin natin. Kaya lang, pag nasa action siya, nagiging puso siya. Amen. Amen. Okay, so yung mga bagay ng puso natin, mas binabantayan natin. Sapagkat action siya. At sinasabi sa atin, kapag ang puso natin ay kapag tayo ay nagmamahal, yung puso natin ay nagmamahal. Pag ayaw niya, yung puso natin umaayaw. Pag nag-e-enjoy siya, yung puso natin ang nag-e-enjoy. Ang puso ang kinatawan natin pagdating sa mga gawa. Yan ang ating puso. Because the heart is our representative. Solomon says in Proverbs 4:23, keep your heart with all vigilance, for from it are the issues of life. To keep our heart is actually to guard it. The Hebrew word rendered keep means guard. We should guard our heart above all because from it are the issues of life. The heart is related to the sources of life, the springs of life, the issues of life. First, we have the source, then the springs, and then the issue. Ang pinagmumula ng buhay ay ang puso. At ang resulta ng buhay ay ang puso. Kaya bantayan natin ang ating puso. Guard your heart, sa mga kapatid. Ingatan nyo yung mga puso nyo. At naniniwala ko, dahil ganyang kahalaga ang puso, target din ng kaaway ang puso ng tao. Gusto niyang tamuhin ang puso ng tao. Sapagkat kung natamo ni Satanas ang puso ng tao, siya ay mawawala sa Diyos. Iiwanan niya ang Diyos. Maglilingkod siya sa mga bagay na hindi ang Diyos. Kaya sinasabi natin, sapagkat ang puso natin ay isang damdamin ng madaling malink sa pag-ibig. Gagamitin ni Satanas ang mga kaibig-ibig na bagay upang ilayo tayo sa Diyos. Delikado yan. Pwede niyang gamitin ang sanlibutan. Pwede niyang gamitin yung tao mismo. Diba? Mawawala siya sa Diyos. Si Samson, diba? Ginamit ni Satanas ang isang babae para ilayo siya sa Diyos. Yung puso ni Samson napunta dun sa babae. Ay, kaya mag-ingat tayo. Ganon din yung mga bagay ng sanlibutan. Magaganda, kaakit-akit. No? At ang puso ng tao, pwedeng mawala sa Diyos. Katulad ni Demas, isang kamanggagawa ni Pablo. Si Demas, iniwan niya si Paul.
Kasi minahal niya yung mga bagay ng sanlibutan. Kaya sinasabi sa atin, hindi ka pwede maglingkod sa dalawang master. Kailangan ang Panginoon lang ang mahal ng puso natin. Kapag nalihis ka sa Panginoon, iiwanan mo ang Panginoon at maglilingkod ka sa isang bagay na minamahal ng puso mo. Kaya bantayan natin yung puso natin. Huwag nating hayaan na yung puso natin ay maakit ng mga bagay na hindi si Kristo. Amen. Amen. To be a living believer involves both our spirit and our heart. Many of us can testify that we have exercised our spirit, but still this did not always work to make us living. The reason the exercise of the spirit may not work is that the heart does not act. This means that there is something wrong in the heart. Perhaps the mind is not renewed, sanctified, transformed. It may not be saturated with the Lord and occupied by Him. Instead, it may be filled with the worldly things. We may exercise our spirit and say, "Praise the Lord." However, this exercise may not work to make us living. The exercise of the Spirit works only when our heart is active. Amen. So, yung mga practice sa Espiritu, katulad ng calling on the Lord's name, effective yan. Maging buhay ka kung ang puso mo ay tama. So, yun. So, kung minsan yung mga spiritual na bagay, para nararamdaman natin walang effect. Diba? Nag-pray ka na, walang effect. Ano pa? Nag-call ka na, walang effect. Nag-meeting ka, walang effect. Nagpasa ka ng Biblia, walang hindi ka naging buhay. Ang ibig sabihin, dapat ang epekto ng mga spiritual na bagay, maging buhay ka. Bubbling, aggressive. Oo, nararamdaman mo, may apoy ka, masigla ka. Pero wala eh. Wala. Ang dahilan, may problema yung puso mo. So, kailangan tuusin mo yan. Maring yung kaisipan mo na ookupahan ng maraming bagay. Hindi siya renewed mind. Ang ibig sabihin, hindi siya napabagong kaisipan. Hindi siya isang kaisipan na naibaling sa Panginoon upang si Kristo ang maging kaisipan mo. Kaya maski mag-call ka, hindi ka buhay. Kasi ang kaisipan mo, may problema. Maging ang ating damdamin. Minsan, hindi siya napupuspusan ng Panginoon. O baka sa damdamin mo, meron kang galit, selos, mga bagay na negatibo. Ganon din yung ating will. Hindi siya na-subdue ng Panginoon. Matigas siya sa mga bagay ng Diyos. At dahil may problema yung puso natin, walang effect yung mga spiritual na pagsasagawa at mga practices katulad ng calling on the name of the Lord, prayer, minsan kumakanta ka na, wala ka pa rin feelings, hindi ka pa rin napapasigla. Una, kailangan bantayan mo muna yung puso mo. Huwag siyang mapahamak. Pangalawa, tuusin natin kung may problema yung ating puso, kaisipan, damdamin at kapasyahan. Kapag naiayos mo ang kondisyon mo sa iyong puso, magiging tama ang spirit mo. Pag-call mo, "Oh, Lord Jesus, ang sarap, ang signal. Revive ka, buhay." So, yun ang gusto natin. Kaya maganda itong lesson. At least napapaalalahanan tayo sa mga bagay na ganito. If your heart is dormant or asleep, exercising our spirit to call on the name of the Lord will not be effective. This is the reason we need to deal thoroughly with our heart. This dealing must include our mind, emotion, and will. Our mind must be the mind of Christ. Our emotion must be saturated with the love of Christ. And our will must be one with His will. If this is the condition of our heart will be active and functioning. Then if we call on the Lord, when our heart is active, this calling will be very effective.
O ito pa yung isang condition. Kanina yung binanggit nating condition ng puso natin are more negative. Hindi siya napabagong kaisipan, isa siyang puso na damdaming, nagmamahal ng ibang bagay na hindi ang Diyos mismo. Ang ating will, hindi kaisa ng Panginoon, hindi niya ginagawa yung mga bagay, hindi niya pinagpapasyahan yung mga bagay na spiritual. So, yung negative condition. Kaya dahil dyan, hindi ka buhay. Maski na tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon. So dito naman, pinapakita naman sa atin yung isang heart na dormant at sleepy. Ibig sabihin, wala lang. Yung kanyang puso, manhid. Yung kanyang puso ay malamig sa mga bagay ng Diyos. So, another condition yan. Pag ganyan, ganun din. Ang espiritu mo, hindi rin siya magiging buhay. Maski na tumatawag ka sa Panginoon, no, maski na nananalangin ka, nagpupulong ka, wala. Hindi ka masigla. Wala kang buhay kasi ang puso mo ay dormant, tamad, natutulog, tulala. Walang apoy. So, ganyang klaseng puso. Kaya, hindi maganda ang spiritual na condition mo. Dapat yung puso mo, active siya, interesado siya sa mga bagay ng Diyos. Gusto niya yung mga bagay ng Diyos. Nagmamahal siya sa salita. Naghahabol siya. At aktibo siyang hinahanap ang mga bagay ng Diyos sa buhay niya. Active siya, hindi dormant. So, yung puso natin kasi, dapat nakaset sa action sa mga bagay ng Diyos. Kapag hindi ganyan, maging mahina ka. So, dalawang kondisyon na kailangan tuusin natin ang ating puso. Bakit ganito yung puso ko? Ang lamig-lamig, wala siyang pag-ibig sa Diyos. Hindi maganda yan. Ang heart ay nilikha para umibig. At ang tamang iibigin niya ay ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong lakas mo, buong kaluluwa mo. At ang puso mo, ilagak mo sa mga bagay ng Diyos. So, importante rin ito, mga kapatid. Kaya bantayan mo yung puso mo. Baka nananahimik siya, natutulog siya. Hindi magandang puso yan. Amen. Amen. At ang puso natin, pinakamaganda, bukas sa Diyos. Amen. Kaya nga may parable tungkol sa puso eh. Di ba? Sinasabi sa atin, ang puso ay parang lupa na tinataniman ng Panginoon. Kung ang puso mo ay magandang klaseng lupa, boom! Nagbubunga siya. Kaya hinahambing siya sa lupa. At ang ating lupa ay para tanggapin ang mga bagay ng Diyos. Amen. Amen. So, last part na ako. Sabi niya, we need to pray, Lord, have mercy on me. I want to have my mind renewed. I want to have my emotion filled with your love. I want to have a will that is truly one with your will. If we have such a heart, then the heart as our acting agent will be established blameless in holiness, blameless in the state of being made holy. Amen. Kaya dito, napakadetalyado nung binanggit yung puso natin. Binanggit yung kaisipan, binanggit yung damdamin, binanggit yung ating pagpapasya. At lahat ng ito ay binanggit din sa paraan na dapat blameless siya. At ang paraan ay ang paraan ng kabanalan. Amen. At ang paraan ng kabanalan ay ang pagpapabanal. Kaya ang buhay na isang believer, dapat siya ay nasa sanctified ng sanctifying spirit. Ang sanctifying spirit ay isang proseso kung saan ang nature ng Diyos, ang banal na kalikasan ng Diyos, ay dinadaloy tungo sa atin. Dinadaloy siya.
Sapagkat hindi naman natin kayang pabanalin yung sarili natin sa ating sariling pamamaraan. Ang Espiritu ang nagpapabanal na Espiritu. Amen. Salamat, Panginoon. Pinaalala mo sa amin, nabantayan namin ang aming mga puso. Sapagkat sa pamamagitan ng aming mga puso, Panginoon, kami gumagawa. At sa pamamagitan din ng aming mga puso, kami nagiging buhay at masigla. Panginoon, mula sa aming puso ay ang mga resulta ng buhay. Kaya salamat kami na paalalahanan ng kahalagahan ng aming mga puso. Paalalahanan mo kami, turuan mo kami kung paano namin bantayan ang aming mga puso at ito ay maingatan. Salamat, Panginoon. Amen.